Tumigil ka sa pagrereklamo. Naibenta na ito. Iyan ang mga salitang nagbago ng lahat. Ang anak kong si Miko ay nakatayo sa aking kusina na parang siya ang may-ari ng lugar. Mga braso ay nakakross, lubos na walang pakialam sa pagkasira na kanyang inihatid. Kailangan ko ang perang iyon para sa aking biyahe sa Italia. Pinitigan ko siya, ang aking mga kamay ay basa pa mula sa paghuhugas ng mga pleto. Ang tasa ng cup ni Francisco ay nanginginig sa aking hawak. Ibenta mo ang Rolex ng iyong ama nang hindi ako tinatanong. Nanay, seryoso, tigilan mo na. Relo lang iyan. Relo lang iyan. 6 na buwan pagkatapos ilibing ang aking asawa ng 43 taon at ang aking sariling anak ay nagnakaw ng tanging bagay ni Francisco na aking shot araw-araw, inikot tuwing umaga gaya na itinuro sa akin ni Francisco, nakakaramdam ng koneksyon sa kanya sa pamamagitan ng simpleng ritual na iyon. Kung nanonood ka nito, mag-subscribe at ipaalam mo sa akin kung saan ka nanonood. Ang tungkol sa pagtataksil ay may lasa ito. Mapait, metaliko, parang barya sa iyong dila. Nakatayo roon sa aking kusina sa Maynila, tinititigan ang aking 42 taong gulang na anak na tila inisip na ang dalamhati ay may petsa ng pag-expire. Nalasap ko ito ng lubos sa unang pagkakataon. Aling pawn shop? Tanong ko ng tahimik. Ang asawa ni Miko, si Alicia, ay tumingin mula sa kanyang cellphone. Oh, mabuti. Makatwira na siyang gayon. Ang kanyang boses ay puno ng partikular na paghamak na kanyang pimperpekto sa paglipas ng mga taon. Sa totoo lang, Dorothea, ang pagkapit sa mga material na bagay ay hindi malusog. Hindi gusto ni Francisco na mabuhay ka sa nakaraan. Huwag mo akong sabihin kung ano ang gusto ni Francisco, inisip ko, ngunit pinigil ko ang aking dila. Si Alicia ay nagsasabi sa akin kung ano ang gusto ni Francisco mula pa sa libing. Karaniwan tuwing may kinalaman ito sa akin na magbigay sa kanila ng isang bagay. Golden Pound sa Avenida ng Quezon, sabi ni Miko, tinitingnan ang kanyang relo. Isang mamahaling bagay na apple na malamang ay mas mahal kaysa sa halaga ng Rolex ni Francisco. Binigyan nila ako ng 40,000. Hindi masama para sa isang bagay na matanda na. 40,000 para sa isang 1,978 Rolex Submariner na ipinag-ipunan ni Francisco ng 3 buwan ng overtime upang bilhin ng ipanganak si Miko. Ang relo na suot ni Francisco araw-araw ng aming kasal maliban sa araw na siya ay namatay nang ibinigay sa akin ng ospital sa isang plastic bag kasama ang kanyang singsing sa kasal. Ang relong iyan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150,000, sabi ko. Tumawa si Alicia. Sa anong universo? Hindi pa ito gumagana ng maayos. Dahil ako ang nag-ikot nito, pinapanatili itong buhay, pinapanatili si Francisco na buhay sa maliit na paraan. Ngunit hindi nila iyon maintindihan. Si Miko at Alicia ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ay may tag ng presyo at wala ay may alaala. Babawiin ko ito, ipinahayag ko. Good luck sa iyan, sabi ni Miko, papunta sa pinto. Lilipad kami bukas na umaga. Si Alicia ay nagpaplano ng biyaheng ito sa loob ng mga buwan. Sinundan siya ni Alicia, huminto sa pinto na may peking ekspresyon ng simpatiya na kanyang isinushoot tuwing gusto niyang maging mapagmahal. Dorothea, talagang dapat mong isaalang-alang ang therapy. Ang obsesyon na ito sa mga bagay ni Francisco ay hindi normal. Sumara ang pinto, iniwan akong mag-isa sa mapait na lasa ng pagtataksil at ang katahimikan na naging aking palaging kasama mula nang mamatay si Francisco. Ngunit ito ang hindi alam ni Miko at Alicia tungkol sa kanilang kahabag-habag na matandang ina. Gumugol ako ng 40 taon bilang manager ng bangko. Alam ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at estratehikong pagpaplano at tapos na ako sa pagsuko. Ang pawn shop ay eksakto kung ano ang inaasahan ko, masikip, malikabok, na may uri ng fluorescent na ilaw na nagpapakita ng lahat na mukhang may sakit. Ang lalaki sa likod ng counter ay may mga braso na puno ng tattoo at pagod na ekspresyon ng isang taong nakakita ng bawat kwento ng kalungkutan sa libro. Naririnig mo ba ang tungkol sa Rolex? Tanong niya bago pa ako magsalita. Paano mo nalaman? Binigyan ako ng babala ng iyong anak na maaari kang dumating. Sabi niya ay nahihirapan kang bitawan. Huminga siya ng paumanhin. Tignan mo, ginang, nakiramay ako sa iyo, ngunit negosyo ay negosyo. Nagbayad ako ng makatarungang halaga sa merkado. Makatarungang halaga sa merkado. Parang may karaniwang presyo para sa 43 taon ng kasal, para sa tunog ng pag-ikot ni Francisco ng relong iyan tuwing umaga habang nagbubrew ang kanyang cup. Para sa bigat nito sa aking mga kamay nang ilagay ito roon ng nurse ng ospital kasama ang kanyang singsing sa kasal. Bibilhin ko ito pabalik. Ano man ang kailangan mo. Ang lalaki, ang kanyang name tag ay nagbabasa, Danilo, ay mukhang hindi comfortable. Naibenta na ito. May dumating na lalaki ngayong umaga, nagbayad ng cash, walang return sa negosyong ito.
Bumagsak ang aking puso. May estranghero na naglalakad sa Maynila na shoot ang relo ni Francisco at hindi ko na ito makikita muli dahil kailangan ng anak ko ng pera para sa pizza sa kanyang bakasyon sa Italia. Ngunit ito ang bagay, patuloy ni Danilo, binababa ang kanyang boses. May nakita kaming kakaiba nang nililinis namin ito para sa pagbibenta. Nawala siya sa isang backroom at bumalik na may maliit na sobre na Manila. May nakatagong kompartimento sa likod. Tunay na profesional na trabaho na kailangang gawin na isang alahas. Nakita ito sa loob. Sa loob ng sobre ay isang nakatiklop na piraso ng papel na dilaw na dahil sa edad. Sa maingat na sulat kamay ni Francisco, kaarawan ni Dorotea, Hulyo 15, 1955. Ang araw na alam kung pakakasalan ko siya. Sa ibaba nito, isang serye ng mga numero at titik na mukhang isang uri ng code. SS 4,457 C08115 yes. Tinitigan ko ang papel, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi kailanman binanggit ni Francisco ang anumang nakatagong kompartimento. Sa 43 taon ng kasal, itinatago niya ang lihim na ito, nakatago sa plain sight sa kanyang pulso. Kinikilala mo ba ang mga numerong iyan? Tanong ni Danilo. Humiling ako, ngunit may isang bagay tungkol sa kanila na nakakainis sa akin. Mukha silang pamilyar, parang password o numero ng account. Si Francisco ay masikop sa pag-ingat ng record, palaging nagsusulat ng mahahalagang numero sa kanyang maingat na sulat kamay. Ang lalaki na bumili ng relo, sabi ko bigla. Ano ang hitsura niya? Ang ekspresyon ni Danilo ay nagbago, naging mas maingat. Bakit? Dahil itinatago ito ng aking asawa para sa isang dahilan, at iniisip ko na sinumang bumili ng relong iyan ay maaaring magkaroon ng sorpresa. Ginang, talagang hindi ko maaaring. Pakiusap. Sumandal ako pasulong, pinapakita kay Danilo ang dalamhati na sariwa papagkatapos ng 6 na buwan. Ang relong iyan ay ang tanging natitira sa akin mula sa kanya. Hindi ko hinihiling na labagin mo ang anumang batas. Gusto ko lang malaman kung ang bumibili ay tila alam tungkol sa kompartimento. Si Danilo ay tahimik sa mahabang sandali, pinag-aralan ang aking mukha. Sa wakas, huminga siya. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit nang binanggit ko na may nakita kaming bagay sa loob, siya ay naging interesado. Tinanong kung binuksan namin ito. Isang lamig ang dumaloy sa aking gulugod. Binigyan ka ba niya ng pangalan? Nagbayad ng cash. Walang paperwork na kailangan para sa mga pagbili. Huminto si Danilo. Ngunit siya ay nagtatanong partikular tungkol sa mga relo na dumating kamakailan. Sabi niya ay nangongolekta siya ng vintage Rolexes. May naghahanap partikular sa relo ni Francisco. Ngunit bakit? At paano nila nalaman ang tungkol sa nakatagong kompartimento? Pinasalamatan ko si Danilo at naglakad pabalik sa aking sasakyan. Ang piraso ng papel ay nasusunog sa aking bag na parang lihim na hindi ko sigurado kung gusto kong alamin. Itinatago ito ni Francisco sa loob ng 47 taon. Itinatago ito mula sa akin. Ano pa ang itinatago ng aking asawa? Noong gabing iyon, naupo ako sa desk ni Francisco sa aming silid-tulugan, na paligiran ng 43 taon ng mga record financial. Itinatago ni Francisco ang lahat. Mga bank statement, tax returns, investment account statements, lahat ay nakafile sa kanyang tumpak, methodical na paraan. Ang code mula sa relo ay nakatitig sa akin mula sa piraso ng papel, SS 4,457 C08115 yes. Napagdaanan ko na ang bawat account na aming pag-aari, bawat investment, bawat safety deposit box. Walang tumutugma sa mga numerong iyan. Si Francisco ay konserbatibo sa financial. Savings account, checking account, isang katamtamang retirement fund. Walang fancy, walang nakatago. O ganoon ang inisip ko. Tumunog gramophone na nagambala ang aking paghahanap. Pangalan ni Miko ang lumitaw sa screen. Nanay, galit si Alicia. Sabi niya ay gumawa ka ng eksena sa pawn shop. Halos tumawa ako. Sa anong mundo ang pagsisikap na mabawi ang ninakaw na relo ng aking asawa ay gumagawa ng eksena? Pumunta ako upang bilhin pabalik ang relo ng iyong ama. Sa kasamaang palad, may ibang bumili na nito. Tingnan mo, problema resuelto. Oras na upang mapatuloy. Ang kaswal sa kanyang boses ay nagpapahigpit sa aking dibdib ng galit. Ito ang anak ni Francisco, ang sanggol na nagtrabaho si Francisco ng double shifts upang suportahan ang batang itinuro ni Francisco na maglaro ng baseball at magpalit ng gulong. Kailan naging ganito si Miko? Miko, may nakatago sa loob ng relo. Iniwan ako ng iyong ama ng mensahe. Katahimikan sa kabilang linya. Agatapos ano ang uri ng mensahe? Hindi pa ako sigurado, ngunit mukhang numero ng account o password. Nanay, ang boses ni Miko ay nagbago, naging mas alerto. Ano eksakto ang sinabi ng mensahe?
May isang bagay sa kanyang tunog na nagpahinintay sa akin. Ito ang pinaka-interesado na tunog ni Miko sa anumang may kaugnayan sa kanyang ama mula pa sa libing. Ilan lamang numero, sabi ko na malabo. Marahil walang mahalaga. Marahil dapat akong pumunta roon, tulungan kang alamin ito. Ngayon, tumawa ako ng mapait at matalim. Kahapon sinabi mo sa akin na tigilan ang pamumuhay sa nakaraan. Ngayon gusto mong tumulong sa pag-ayos ng mga bagay ni Francisco. Sinusubukan ko lang maging suporta sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang relo. Malalim na huminga si Miko. Sige, maging matigas, ngunit huwag kang umiyak sa akin kapag pinahihirapan mo ang iyong sarili sa paghabol sa mga multo. Pagkatapos niya mag-hang up, tinitigan ko ang phone. Ang biglaang interest ni Miko ay kahina-hinala, ngunit hindi ko maunawaan kung bakit. Ginawa niyang malinaw na itinuring niyang walang halaga ang mga pag-aari ni Francisco na sentiment. Maliban kung hindi lamang sentiment iyon. Bumalik ako sa desk, ngunit sa pagkakataong ito ay nilapitan ko ito ng iba. Sa halip na maghanap ng mga account na tumutugma sa mga numero, nagsimula akong maghanap ng mga pattern. Si Francisco ay isang accountant bago ang kanyang retirement. Nag-isip siya sa mga system, sa lohikal na pag-unlad. SS ay maaaring Social Security. Ang numero ni Francisco ay nagsisimula sa 457, ngunit hindi 4,457. Siya ay maaring Cebu, kung saan kami nanirahan sa buong aming kasal. 815 ay napahininto sa akin. Agosto 15 ang aming anibersaryo ng kasal. Yes ay mas mahirap. Ang initials ni Francisco ay S. Ang akin ay Yes. Dorothy Santos. Ang aking initials. Ang code ay kasama ang aking initials. Hinugot ko ang aking laptop at nagsimula maghanap. Ang mga Swiss bank account ay gumagamit ng mga kode na ganito. Gayon din ang mga offshore investment firm. 3 oras pagkatapos, natabuan ko ito. Secure Solutions Investment Management na nakabase sa Cayman Islands. Ang kanilang website ay diskreto, professional, na naglilingkod sa high net worth individuals na naghahanap ng privacy at seguridad. Ang account login page ay nangangailangan ng client number at password. Sa nanginginig ng mga daliri, tinak ko ang SS 4,457C0-815 iya sa client number failed. Lumabas ang valid account number sa screen. Ngayon kailangan ko ang password. Isang bagay na ako lamang ang makakaalam. Isang bagay na alam ni Francisco na alamin ko. Sinubukan ko ang aming petsa ng kasal, ang aming address, ang aking kaarawan. Wala. Pagkatapos naalala ko ang note. Kaarawan ni Dorothea. Hulyo 15, 1955. Ang araw na alam kong pakakasalan ko siya. Hindi ang aking aktwal na kaarawan. Hulyo 15 ay ang araw na nagkakilala kami. Sa isang summerdan sa Rizal Park, palaging sinasabi ni Francisco na alam niya nung gabing iyon na pakakasalan niya ako balang araw. Tinag ko ang 07555 at hinintay ang aking hininga. Access granted. Ang screen na lumabas ay napagas sa akin. Kasalukuyang balance na account 123,513,835. Itinatago ni Francisco ang halos 150 milyon mula sa akin sa buong aming kasal. Tinitigan ko ang screen hanggang ang mga numero ay nasunog sa aking retina. 140 milyon sa isang account na hindi ko alam na umiral sa isang bangko na hindi ko narinig, nakatago ng isang asawa na gumugol ng 43 taon. Nakumbinsihin ako na kami ay namumuhay ng sweldo sa sweldo. Bawat argumento namin tungkol sa pera, bawat pagkakataon na nag-clip ako ng coupons o bumili ng generic na groceries o nag-patch ng mga work shirt ni Francisco sa halip na bumili ng bago, lahat habang siya ay may milyon na nakaupo sa isang offshore account. Ang aking unang instingto ay galit. Purong puting mainit na galit sa panlilinlang, sa mga kasinungalingan sa pamamagitan ng omission sa 43 taon ng pag-alala kung magkakaroon kami na sapat para sa retirement habang lihim na nag-ipon si Francisco ng kayamanan. Ngunit pagkatapos ay nag-click ako sa kasaysayan ng account. Ang unang deposito ay ginawa noong 1,982, 3 taon pagkatapos ipanganak si Miko. 250,000. Ang notation ay nagbabasa, Initial Inheritance Investment, S. Inheritance. Hindi kailanman binanggit ni Francisco ang anumang inheritance. Nag-scroll ako sa mga taon ng mga deposito. Lahat ay medyo maliit, 25,000 dito, 50,000 roon. Regular na kontribusyon na nagpapaliwanag kung bakit si Francisco ay maingat sa aming budget sa bahay. Hindi siya nagtatago ng pera mula sa aming kita. Sistematikong nagbuo siya ng isang bagay na hiwalay. Ang mga deposito ay patuloy na matatag hanggang 2,008, pagkatapos ay tumalo ng malaki sa halip na daan-daang dolyar.
Si Francisco ay nagdedeposito ng 500,000 at 1,000,000 sa isang pagkakataon. Ang notation sa mga mas malalaking deposito ay napalamig sa aking dugo. Real estate liquidation, mga ari-arian sa Maynila. Si Francisco ay bumibili at nagbebenta ng real estate nang hindi ko alam. Mga ari-arian na hindi ko nakita. Investments. Hindi ako konsultado tungkol sa mga transaksyon sa negosyo na tila nagpayaman sa kanya. Aano ka makakasama sa isang tao sa loob ng 43 taon at hindi malaman na sila ay nagsasagawa ng lihim na transaksyon sa negosyo? Nag-click ako sa mga mensahe na account at natapuan ang isang folder na may label para kay Dorothy Emergency Access lamang. Sa loob ay isang video file na na-upload 3 buwan bago mamatay si Francisco. Nag-atubili ako bago mag-click ng play. Ano man ang sasabihin ni Francisco tungkol sa lihim na kayamanan na ito, hindi ako sigurado kung handa akong marinig ito. Ngunit ako ay mag-isa sa aming silid-tulugan sa hating gabi. Ang aking anak ay nagnakaw ng tanging clue sa misteryong ito, at ako ay tila mayaman ng higit sa aking pinakamaligaw na pangarap. Handa man o hindi, kailangan ko ng mga sagot. Ang mukha ni Francisco ay napuno sa screen, mukhang mas matanda at mas pagod kaysa naalala ko. Siya ay nakaupo sa kanyang opisina sa trabaho, marahil na-record ito sa kanyang lunch break. Dorothea, kung nanonood ka nito, wala na ako. At may Melly. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang malungkot. Umaasa akong hindi mo na kailangang i-access ang account na ito, na kami ay tumanda ng magkasama at sasabihin ko sa iyo tungkol dito sa hapunan balang araw. Huminto siya, kinuskos ang kanyang mukha sa perehong galaw na kanyang ginagamit tuwing nagtratrabaho sa mahirap na problema. Ang pera ay hindi akin, mahal. Ito ay ng aking ama, nakatago bago siya mamatay noong 1981. Pinapangako niya sa akin na panatilihin itong lihim, protektahan ito, gamitin lamang kung ang aming pamilya ay nasa tunay na panganib. Namatay ang ama ni Francisco nang si Miko ay 2. Naalala ko si Francisco na nabagabag, naalala ang katamtamang inheritance na nagbayad ng aming mortgage. Tila may higit pa roon. Nakita ng aking ama kung ano ang ginawa ng depression sa mga pamilya, kung gaano kabilis nawawala ang katatagan. Gusto niyang tiyakin na ang kanyang mga apo ay palaging protektado, anuman ang mangyari. Tinitigan ni Francisco ng direkta ang kamera at naramdaman ko na siya ay nakaupo sa tabi ko. Maingat kong ininvest ang pera, konserbatibo. Bawat sentimo ay dokumentado. Bawat transaction ay legal. Lumago ito dahil reinvest ko sa loob ng 40 taon, ngunit ang original na halaga ay para sa emergency money, insurance laban sa sakuna. Ang video ay nagpatuloy na ipinapaliwanag ni Francisco ang mga detalye ng account, ang estratehiya sa investment, ang mga legal na proteksyon na kanyang inilagay, ngunit ako ay natigil sa isang parirala. Umasa akong hindi mo na kailangang i-access ang account na ito. Namatay si Francisco sa atake sa puso sa trabaho. Bigla, walang inaasahan, walang senyales. Aano niya nalaman na kailangan ko ang perang ito? Maliban kung ang sakuna na kanyang pinoprotektahan ay hindi random. Maliban kung alam ni Francisco ang isang bagay tungkol sa aming pamilya na ako ay nagsisimula pala mamunawaan. Kinabukasan, nag-call in sick ako sa aking part-time na trabaho sa library. Sa unang pagkakataon sa 6 na buwan, may mas mahalaga akong gagawin kaysa ayusin ang mga ibinalik na libro at pagsaway sa mga teenager. Kailangan ko maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Francisco sa tunay na panganib. Ang investment account ay may detalyadong record na bumabalik sa 40 taon, ngunit nagsimula ako sa mga kamakailang transaksyon. Ang huling deposito ni Francisco ay ginawa 2 linggo bago siya mamatay. 1,250,000 na may notation property sale emergency liquidation. Emergency liquidation. Si Francisco ay nagko-convert ng assets sa cash bago ang kanyang kamatayan. Gumugol ako ng umaga sa pag-research ng bawat transaksyon sa ari-arian na ginawa ni Francisco. Ang lalaking aking binakasalan sa loob ng 43 taon ay tila isang lihim na real estate mogul, bumibili at nagbebenta ng mga ari-arian sa buong Manila na may pera na hindi ko alam na mayroon kami. Ngunit ito ang nagpalamig sa aking dugo. Bawat ari-arian na ibinenta ni Francisco sa nakaraang taon ay binili ng parehong bumibili, isang kumpanya na tinatawag na Santos Investments LLC. Santos ay apelyido din ni Miko. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ang aking pamangkin na si Danilo, na nagtatrabaho sa real estate. Kung may makakaalam tungkol sa mga transaksyon sa ari-arian sa Maynila, si Danilo iyon. Tita Dot, kamusta ka? Okay lang ako, honey. Pakinggan mo, kailangan ko magtanong tungkol sa isang bagay. Narinig mo na ba ang isang kumpanya na tinatawag na Santos Investments LLC? Si Danilo ay tahimik sa isang sandali. Sa totoo lang,
Aktibo sila kamakailan, bumibili ng mga ari-arian sa magagandang neighborhood. Cash deals na mabilis gumagalaw. Bakit? Alam mo ba kung sino ang may-ari ng kumpanya? Malalaman ko. Bigyan mo ako ng isang oras. Gumugol ako ng oras na iyon sa mas maingat na pagdaan sa desk ni Francisco, naghahanap ng anumang dokumentasyon tungkol sa kanyang mga dealing sa real estate. Nakatago sa likod ng kanyang filing cabinet, sa likod ng 40 taon ng tax returns, natagpuan ko ang isang folder na may markang insurance policies. Ngunit sa halip ng mga dokumento ng insurance, ang folder ay naglalaman ng mga kontrata, property deeds, at correspondence na may kaugnayan sa mga investment ni Francisco. Sa ibaba ng file ay isang liham na nagpanginginig sa aking mga kamay. Ito ay mula sa isang private investigator na may petsa 6 na buwan bago mamatay si Francisco. G. Santos, ayon sa iyong kahilingan. Natapos ko ang investigasyon sa iyong anak, si Michelle Santos na mga aktibidad pinansyal. Ang aking mga natuklasan ay nakakabahalang. Ang iyong anak ay nag-ipon ng humigit kumulang 9 milyon sa utang sa pagsusugal sa ilang offshore betting sites. Siya rin ay kumuha ng maraming high-interest loans laban sa kanyang negosyo gamit ang mapanlinlang na impormasyon tungkol sa kanyang kita at assets. Na mas malaking alalahanin ay ang mga tanong na ginagawa ni G. Santos tungkol sa iyong estate. Siya ay nakipag-ugnayan sa 3 iba't ibang abogado na nagtatanong tungkol sa batas sa inheritance at ang proseso para sa pagkontesta ng mga will. Siya rin ay gumawa ng mga tanong tungkol sa power of attorney procedures at elder care facilities. Naniniwala ako na ang iyong anak ay nagpaplano na ipahayag kang incompetent upang makakuha ng control sa iyong mga asset. Ang paperwork na aking natuklasan ay nagmumungkahi na siya ay nagre-research nito sa loob ng ilang buwan. Inirekomenda ko ang agarang hakbang upang protektahan ang iyong mga asset at tiyakin ang pinansyal na seguridad ng iyong asawa. Regards, Thomas Chen, Private Investigator. Tumunog ang aking phone, Danilo. Tita Dot, hindi mo paniwalaan ito. Ang Santos Investments LLC ay pag-ari ni Miko Santos. Ang iyong Miko. Isinara ko ang aking mga mata, ang mga piraso ay sa wakas ay nahuhulog sa lugar. Hindi itinatago ni Francisco ang pera mula sa akin. Itinatago niya ito mula kay Miko. Bawat pagbibenta ng ari-arian, bawat cash deposit, bawat emergency liquidation ay si Francisco na sistematikong inililipat ang mga asset mula sa saklaw ni Miko. Alam ni Francisco na ang kanyang sariling anak ay nagpaplano na magnakaw sa amin. Ngunit namatay si Francisco bago niya ako mababalaan. Iniwan lamang ang nakatagong kompartimento sa kanyang relo bilang clue upang mahanap ang katotohanan. Ang aking anak ay hindi nagnakaw ng Rolex ni Francisco para sa pera sa bakasyon. Ninakaw niya ito dahil siya ay naghahanap na eksakto kung ano ang natapuan ko, akses sa nakatagong kayamanan ni Francisco. At ngayon na alam ni Miko na may natapuan ako sa relo, hindi siya titigil hanggang malaman niya kung ano ito. Ako ay nakaupo pa rin sa upuan ni Francisco, tinititigan ang ulat ng private investigator na marinig ko ang susi ni Alicia sa aking front door. Siya ay may spare key mula pa sa libing, ostensibly upang suriin ako kapag nagtatrabaho si Miko. Ngayon naunawaan ko na siya ay sumusuri sa mga asset ni Francisco. Dorothea, narito ka ba? Ang boses ni Alicia ay umalinggonggo sa bahay. Artificial na matamis. Si Miko at ako ay dumaan bago pumunta sa airport. Mabilis kong isinuksok ang ulat ng investigator pabalik sa folder at minimized ang offshore account sa aking laptop screen. Anuman ang laro na nilalaro ni Miko at Alicia, kailangan kong maunawaan ang mga patakaran bago ko ibunyag ang aking kamay. Sa silid tulugan, tumawag ako pabalik. Lumitaw sila sa doorway ilang sandali pagkatapos. Si Miko ay may dalang maliit na maleta at si Alicia ay short ang uri ng damit na sumisigaw na mamahaling bakasyon. Ang kanyang designer sunglasses ay malamang na mas mahal kaysa sa renta ng karamihan. Gusto lang namin magpaalam, sabi ni Miko, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-scan sa desk ni Francisco, nag-inventaryo ng mga papel na nakakalat sa paligid ko. Ano ang ginagawa mo? Nag-aayos ng mga bagay ng iyong ama, sabi ko ng maingat. Napakaraming hindi ko alam tungkol sa. Lumapit si Alicia, ang kanyang tingin ay nakatuon sa aking laptop screen. May natagpuan kang kawili-wili? Ang tanong ay tunog kaswal, ngunit nahuli ko ang matalas na atensyon sa kanyang boses. Hindi ito courtesy visits. Ito ay mga misyon ng reconnaissance, ilang lumang bank statement at touch record lamang. Ang iyong ama ay masyadong masikop sa kanyang paperwork. Si Miko ay medyo nakarelax. Obsessive si Papa tungkol sa record keeping. Marahil ay itinatago niya ang bawat resibo mula sa nakaraang 20 taon. Sa totoo lang, sabi ko, nabapa siya na subukan ang kanilang reaksyon. Natabuan ko ang isang kakaiba. Ang iyong ama ay may uri ng investment account na hindi ko alam. Walang malaki, ilang libo lamang.
Ang pagbabago sa perhom kanilang ekspresyon ay agad at hindi may kakaila. Sumulong si Miko, sinusubukang maging kaswal, ngunit lubos na nabigo. Isang investment account. Anong uri? Hindi pa ako sigurado. Nakalilito ang paperwork. Maaring kailangan kong kumuha ng accountant upang tulungan akong alamin ito. Nagpalit na mabilis na tingin si Alicia kay Miko. Matutulungan ka namin yan. Mahusay si Miko sa mga dokumentong pinansyal. Sigurado ako, inisip ko, naalala ang ulat ng private investigator tungkol sa utang sa pagsusugal ni Miko at mapanlinlang na aplikasyon ng loan. Napakabait niyan. Ngunit may appointment na ako sa lumang accounting firm ni Francisco. Alam nila kung paano hawakan na maayos ang kanyang mga investment. Nagigpit ang panga ni Miko. Nanay, ang mga iyan ay nagsha-charge ng 15,000 bawat oras. Maari kong tingnan ang paperwork ng liber. Kaya ko ang 15,000 bawat oras. Miko, ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Ang mas ng pag-aalala ni Alicia ay nagbabagsak, ibinubunyag ang kalkuladong babae sa ilalim. Si Miko ay halos nanginginig sa frustrated na enerhiya. Dapat na tayong umalis, sabi ni Alicia sa wakas. Huwag nating makaligtaan ang aming flight. Ngunit si Miko ay hindi gumalaw. Nanay, tungkol sa mensahe na natagpuan mo sa relo ni Papa. Marahil dapat kong tingnan ang mga numerong iyan bago kami umalis upang tiyakin na hindi sila isang mahalagang bagay. Anong mga numero? Tanong ni Alicia ng matalim. Binigyan siya ni Miko ng babala na tingin. Natabuan ni nanay ang uri ng kode sa relo. Marahil wala, ngunit hindi mo malalaman. Ngayon si Alicia ay lubos na alerto, ang kanyang excitement sa bakasyon ay pinalitan ng laser focus. Anong uri ng code? Dahan-dahan akong tumayo gamit ang aking buong taas upang tingnan pababa ang aking manugang, ang uri na wala sa iyong negosyo. Namula ang mukha ni Alicia. Excuse me, narinig mo ako. Iniwan ako ng aking asawa ng pribadong mensahe. Pribado ang operative word. Nanay, sumulong si Miko sa pagitan namin, ang kanyang boses ay kumukuha ng patronizing tone na aking kinagis ng kinapuputan. Pamilya tayo. Walang pangangailangan para sa mga lihim. Mga lihim? Halos tumawa ako sa irony. Parang ang lihim na utang sa pagsusugal o ang lihim na kumpanya na iyong ginagamit upang bumili ng mga ari-arian na may pera na wala ka. Nawala ang kulay sa mukha ni Miko. Bumagsak ang bibig ni Alicia. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagsasabi, sabi ni Miko, ngunit nanginginig na ang kanyang boses. Santos Investments LLC ring a bell. Pinanood ko ang perhom kanilang mukha na maging maputla. Alam ang iyong ama, Miko. Alam niya ang lahat. Si Alicia ay unang nakabawi, ang kanyang boses ay naging mabanggis. Ikaw na baliw na matandang babae. Wala kang alam. Alam ko na ang iyong asawa ay may utang na 1,000,000 sa offshore gambling sites. Alam ko na siya ay nag-research kung paano ako ipahayag na incompetent. At alam ko na siya ay nagpaplano nito sa loob ng mga buwan. Bumagsak si Miko laban sa doorframe na parang pinutol ang kanyang mga tali. Nawala ang laban sa kanya ng lubos. Ano? Bulong niya. Kumuha ang iyong ama ng private investigator. Bawat kasinungalingan, bawat utang, bawat plano na ginawa mo upang magnakaw mula sa amin. Lahat ay dokumentado. Naglakad ako sa desk at hinugot ang ulat ng investigator. Pinapanood ang mukha ni Miko habang kinikilala niya ang letterhead. Pinrotektahan ako ni Francisco mula sa iyo, kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang kode na interesado ka, ito ang susi sa mas maraming pera kaysa iyong napanaginipan. Pera na hindi kailanman magiging sa iyo. Hinawakan ni Alicia ang braso ni Miko. Kailangan nating umalis ngayon. Ngunit si Miko ay nakatitig sa akin na may isang bagay na mukhang respeto sa unang pagkakataon sa mga taon. Talagang alam niya. Alam niya na ang kanyang anak ay nagpaplano na magnakaw sa kanyang sariling ina. Anong uri ng tao ang ginagawa niyan sa iyo, Miko? Sa isang sandali, mukhang ang maliit na batang lalaki na aking pinalaki si Miko, nalilito at nahihiya. Pagkatapos ay hinigitan ang hawak ni Alicia sa kanyang braso at lumipas ang sandali. Hindi pa tapos ito, sibad ni Alicia habang papunta sila sa pinto. Tapos na, tawag ko sa kanila. Tapos na ito mula ng araw na nagpasya kang ako ay mas mahalaga sa iyo na patay kaysa buhay. Sumara ang front door, iniwan akong mag-isa sa mga lihim ng aking asawa at ang kaalaman na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. 2 araw pagkatapos ng dramatikong pag-alis ni Miko at Alicia, tumunog ang aking doorbell ng 8 oras ng umaga. Sa pamamagitan ng pifol, nakita ko ang isang babae sa mamahaling suit na may dalang briefcase. Sa likod niya ay nakatayo ang isang lalaki na mukhang lumabas sa isang law school catalog. G&G Santos. Ako si Catherine Wells mula sa Wells Morrison and Associates. Ito ang aking kasamahan, David Kim.
Kinakatawan namin ang iyong anak, si Mitchell, sa ilang family legal matters. Family legal matters. Iyan ang isang paraan upang ilagay ito. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi inimbitahan sila sa loob. Ano ang maaari kong gawin para sa inyo? Ngumiti si Catherine na may uri ng practiced warmth na malamang ay nagkakahalaga ng 15,000 bawat oras. GNG, Santos, ang iyong anak ay nag-alala sa iyong kapakanan. Hiningi niya sa amin na talakayin ang ilang opsyon na maaaring makikinabang sa lahat. Tulad ni David ay sumulong, hinugot ang isang tablet. Naunawaan namin na maaari mong natuklasan ang ilang financial account na lihim na itinatago ng iyong yumaong asawa. Habang sigurado kaming siya ay may mabuting intensyon, ang pamamahala ng komplikadong investments ay maaaring overwhelming, lalo na sa proseso ng pagluluksa. Overwhelming. Parang hindi ako gumugol ng 40 taon sa pamamahala ng aming household finances hanggang sa huling sentimo habang lihim na naglalaro si Francisco ng real estate mogul. Pinahahalagahan ko ang inyong pag-aalala, ngunit perpektong kaya ko ang aking sariling affairs. Hindi nagbago ang ngiti ni Catherine. Siyempre, kaya mo, ngunit isaalang-alang ito. Ang iyong anak ay maaaring tumulong na pasanin ang pasanin na iyan. Nag-draft kami ng ilang dokumento na magbibigay kay Mitchell ng power of attorney sa iyong mga desisyon pinansyal. Pansamantala lamang hanggang magkaroon ka ng oras upang maayos na magluksa. Narito ito. Eksakto kung ano ang binabalaan ng private investigator ni Francisco. Pansamantala, ulit ko. At sino ang magdedesisyon kapag tapos na ang aking panahon ng pagluluksa? Nagbalit ng tingin si David kay Catherine. Iyan ay sa iyong diskresyon. Natural. Siyempre. Humakbang ako pabalik sa aking pinto. Mga Ginoo, sa tingin ko tapos na tayo. GNG, Santos. Medyo nagmatigas ang boses ni Catherine. Ang iyong anak ay handa na mag-file ng petisyon sa court tungkol sa iyong mental competency. Siya ay nag-alala sa ilang erratic na desisyon pinansyal na iyong ginagawa. Anong erratic na desisyon? Pag-access sa offshore accounts, pagsasagawa na international financial transactions ng walang profesional na gabay. Sa isang panlabas na tagamasid, maaari mukhang hindi ka nag-isip na malinaw. Ang banta ay kristal na malinaw. Voluntaryong isuko ang power of attorney o ipapahayag kanilang incompetent sa pamamagitan ng puwersa. Alam mo kung ano ang kawili-wili tungkol sa mga banta. Tanong ko, sumandal sa aking doorframe. Gumagana lamang sila kung ang taong iyong binantaan ay walang mas mahusay na abogado kaysa sa iyo. Medyo nagbagsak ang profesional na mask ni Catherine. Pakiusap. Sabi ko maaari mong sabihin sa aking anak na ang kanyang plano ay hindi gagana. Iniwan ako ni Francisco ng higit sa pera lamang. Iniwan niya akong protection. Isinara ko ang pinto sa kanilang mga mukha at agad na tinawagan ang numero na natapuan ko sa mga nakatagong file ni Francisco. Si Thomas Chen, ang private investigator, ay sumagot sa ikalawang ring. G. Chen, ito si Dorothea Santos, balo ni Francisco Santos. GNG, Santos, inasahan ko ang iyong tawag. Sinabi sa akin ni Francisco na maaari kang mangailangan ng aking serbisyo balang araw. Ginawa niya. Mga 6 na buwan na ang nakalipas, hiningi sa akin ni Francisco na maghanda ng komprehensibong legal defense package kung sakaling may sumubok na hamunin ang iyong kompetensi o ang iyong karapatan sa kanyang mga asset. Lahat ay handa na. Si Francisco ay 3 hakbang sa unahan, kahit sa kamatayan. Gaano kahanda, GNG? Santos. Sa oras na matapos ko ang pagpresenta ng ebidensya ng utang sa pagsusugal ng iyong anak, mapanlinlang na aplikasyon ng loan, at mga pagtatangka na manipulahin ang matatandang mayembro ng pamilya, siya ay swerte kung hindi siya harapin ng criminal charges. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, gumiti ako ng tunay. G. Chen, sa tingin ko oras na upang gumawa ng ilang tawag. Ang opisina ni Thomas Chen ay nasa isang sleek downtown building na sumisigaw ng mamahaling legal services. Ngunit habang nakaupo ako sa harap niya na nagre-review ng defense package ni Francisco, napagtanto ko na ang aking asawa ay nagpaplano para sa konfrontasyong ito ng matagal bago siya mamatay. Ang iyong asawa ay masikop, sabi ni Thomas, nagkakalat ng mga dokumento sa kanyang mahogany desk. Mga record ng bangko na nagpapakita ng pagkatalo sa pagsusugal ni Miko, audio recordings ng kanyang pagtalakay ng mga plano na ipahayag kang incompetent, kahit mga larawan ng kanyang pagkikita sa estate planning lawyers. Audio recordings. Tumango si Thomas ng malungkot. Pinaghihinalaan ni Francisco na si Miko ay nagpaplano ng isang bagay. Kaya, nag-wear siya ng sound sa iyong bahay noong nakaraang taon. Lubos na legal dahil ito ay kanyang sariling ari-arian. Inisip ko ang lahat ng mga usapan ni Miko at alis siya sa aking kusina sa nakaraang 6 na buwan.
Bawat dismissive na komento tungkol sa aking mental state, bawat kalkulasyon tungkol sa mga asset ni Francisco, bawat malupit na biro tungkol sa paglagay sa akin sa nursing home. Narinig lahat ni Francisco. May higit pa, patuloy ni Thomas. Natuklasan din ni Francisco na si Alicia ay sistematikong nag-iso sa iyo mula sa pamilya at kaibigan. Siya ay nagsasabi sa mga tao na ikaw ay nagiging seneo na kailangan mo ng supervision. Ang mga piraso ay nag-click sa lugar. Bakit tumigil sa pagtawag ang aking sister-in-law? Bakit awkward ang mga kapitbahay kapag nakikita nila ako? Bakit ang aking book club friends ay nagtreto sa akin na parang marupok? Si Alicia ay nagsasagawa ng whisper campaign, naghahanda ng groundwork para sa legal challenge ni Miko. Gaano ka-extensive ang ebidensya? Sapat na extensive upang sirain ang anumang competency challenge at marahil ilagay silang pareho sa kulungan para sa elder abuse at attempted fraud. Hinugot ni Tomas ang isang makapal na folder. Ngunit may isa pang bagay. Iniwan ni Francisco ang particular na instruction tungkol sa kung ano ang gagawin kung kailangan mo nang i-access ang offshore account. Ibinigay niya sa akin ang isang sealed envelope na may aking pangalan na nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Francisco. Sa loob ay isang liham na may petsa 1 linggo bago mamatay si Francisco. Aking pinakamamahal na Dorothea, kung binabasa mo ito, kung gayon si Miko ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay at natuklasan mo ang account na aking binuo sa loob ng 40 taon. Paumanhin na hindi ko masabi sa iyo habang buhay pa ako, ngunit kailangan kong protektahan ito mula kay Miko hanggang sa tamang oras. Ang pera ay hindi lamang inheritance. Ito ay hustisya. Bawat sentimo ay nagmula sa mga investment na aking ginawa gamit ang impormasyon na inisip ni Miko na itinatago niya mula sa amin. Nang simulan niya ang kanyang real estate company, siya ay nagmamayabang tungkol sa kanyang inside deals at guaranteed investments. Ang hindi niya alam ay nakikinig ako at nag-invest sa perahong oportunidad na may pera na hindi niya alam na umiraw. Hindi sinasadya na pinondohan ni Miko ang kanyang sariling pagbagsak. Bawat ari-arian na kanyang flip. Bumili ako ng 3 pa sa parehong area. Bawat stock tip na kanyang binanggit ay ininvest ko na may pera mula sa aming original na inheritance. Umiral ang offshore account dahil ginamit ko ang sariling kasakiman ni Miko laban sa kanya. Ngayon ay turn mo na gamitin ang kanyang kasakiman laban sa kanya. Si Tomas ay may instruction na agad na gawin ang account transfers. Sa oras na basahin mo ang liham na ito, magkakaroon ka ng financial independence na hindi hawak ni Miko. Ngunit mas mahalaga, magkakaroon ka ng kapangyarihan upang piliin kung paano matatapos ito. Maaari mong patawarin siya, alagaan siya sa kabila ng kanyang pagtataksil at umasa na matuto siyang maging mas mabuting tao, o maaari mong hayaan siyang harapin ang mga kahihinatnan ng pagsisikap na magnakaw mula sa kanyang sariling ina. Ang choice ay sa iyo, aking mahal. Palagi itong sa iyo forever yours, Francisco. Inilagay ko ang liham na may nanginginig na mga kamay. Hindi lamang pinotektahan ako ni Francisco mula kay Miko. Inorchestrate niya ang pagbagsak ni Miko gamit ang sarili mga scam ni Miko laban sa kanya. GNG Santos. Maingat na pinapanood ako ni Thomas. Handa ka na ba mapatuloy? Iniisip ko si Miko bilang maliit na batang lalaki, nasasabik sa kanyang unang araw ng school. Pagkatapos inisip ko siya na nakatayo sa aking kusina 2 araw na ang nakalipas, tinatawag akong baliw na matandang babae habang binantaan ako ng kanyang asawa. Ang ilang tulay kapag nasunog ay hindi na maaring may balik. G-Chen, gusto kong i-file mo ang bawat piraso ng ebidensya na mayroon tayo sa naangkop na autoridad at gusto kong gawin mo ito ngayong araw. Kinabukasan ay nagdala ng kaguluhan sa aking tahimik na neighborhood sa Maynila. Ako ay umiinom ng cup at nagbabasa ng pahayagan ng 3 itim na SUV ang huminto sa bahay ni Miko at Alicia sa kabilang kalye. Mga lalaki sa FBI windbreakers ay nagsimulang magdala ng mga kahon mula sa kanilang front door. Agad na tumunog ang aking phone. Nanay. Panicked at desperate ang boses ni Miko. Ano ang ginawa mo? Pinrotektahan ko ang aking sarili, sabi ko na mahinahon, pinapanood sa aking kitchen window habang naglo-load ang mga agent ng computers at filing cabinet sa kanilang mga sasakyan. Ang dapat mong ginawa para sa iyong pamilya sa halip na subukang magnakaw sa kanila. Hindi mo naunawaan. Sisirain nito kami. Sinira ninyo ang inyong sarili. Dinokumenta ko lamang ito. Dumating ang boses ni Alicia sa phone, matalim at galit. Ikaw na mabangis na matandang witch. Sinusubukan naming tulungan ka sa pamamagitan ng pagnanakaw ng relo ng aking asawa. Sa pamamagitan ng pagpaplano na ipahayag akong incompetent. Sa pamamagitan ng pagkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa aking mental health upang isol ako mula sa mga kaibigan at pamilya. Tahimik ang linya maliban sa rugged breathing ni Alicia. Alam lahat ni Francisco, Miko.
Bawat utang, bawat kasinungalingan, bawat plano na ginawa mo upang magnakaw sa amin. Gumugol siya ng huling taon ng kanyang buhay sa pagprotekta sa akin mula sa kanyang sariling anak. Hindi gagawin iyan ni Papa. Kumuha ang iyong ama ng private investigator upang idokumenta ang iyong addiction sa pagsusugal at ang iyong mga plano upang magnakaw ng aking inheritance. Nag-wire siya ng sound sa aming bahay upang ma-record ang bawat usapan mo tungkol sa paglagay sa akin sa nursing home. Narinig ko si Miko na gumawa ng tunog na parang nasugatan na hayop. Sinasamsam ng FBI ang iyong mga record na negosyo dahil ang ebidensya ni Francisco ay nagpapakita na gumagamit ka ng mapanlinlang na impormasyon upang makakuha ng loans. Ina-audit ka ng BIR dahil itinatago mo ang kita. At ang State Attorney's Office ay nag-iimbestiga sa iyo para sa elder abuse. Nanay, pakiusap. Nabali ang boses ni Miko. Hindi ko sinadya na lumayo ito ng ganito. Kailan ito nagsimula? Miko! Kailan mo napabasyahan na ang iyong ina ay mas mahalaga sa iyo na patay kaysa buhay? Mahabang katahimikan. Nang magsalita muli si Miko, ang kanyang boses ay halos bulong. Nang mapagtanto ko na itinatago ni Papa ang pera mula sa amin, nakita ko ang ilang paperwork sa kanyang opisina noong nakaraang Pasko, mga sanggunian sa mga account na hindi ko narinig. Inisip ko kung pareho kayo mamatay, lahat ay agad na mapupunta sa akin. Brutal ang katapatan, ngunit mas malinis kaysa sa mga buwan ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Malika, tiyak na pinrotektahan ni Francisco ang lahat mula sa iyo. Gaano karami? Tanong ni Miko. Gaano karami ang itinatago niya? Sapat upang tiyakin na hindi ko na kailangang umasa sa pamilya na nakikita ako bilang pasanin. Binaba ko ang tawag at pinanood sa window habang ang mga agent ng FBI ay nag-escort kay Miko at Alicia sa hiwalay na sasakyan. Si Alicia ay sumisigaw sa mga agent, marahil na humihingi ng mga abogado at nagbabanta ng mga lawsuit. Si Miko ay mukhang sirang-sira. Tumunog muli ang aking phone. Sa pagkakataong ito ay ang aking kapitbahay, si G&G Perez. Dorothea, gusto ko lang tumawag at humingi ng pamanhin. Sinabi sa akin ni Alicia na may problema ka sa memorya at naniwala ako sa kanya. Dapat ay direktang nakausap kita. Okay lang, Helen. Napaka-convincing ni Alicia. Totoo ba ang sinasabi nila? Na si Miko ay nagpaplano na magnakaw sa iyo? Pinitigan ko ang larawan ni Francisco sa aking manto, naalala ang lalaking naprotekta sa akin kahit pagkatapos ng kamatayan. Totoo ito, ngunit tapos na ngayon. 3 linggo pagkatapos, naupo ako sa opisina ni Thomas Chen na nagre-review ng huling legal na dokumento. Si Miko at Alicia ay nahaharap sa federal fraud charges. Ang kanilang negosyo ay nasamsam at ang kanilang mga asset ay frozen habang nag-imbestiga, ngunit noong umagang iyon ay nagdala ng hindi inaasahang bisita. G&G Santos, may dumating na makikita ka, inihayag na sekretarya ni Thomas. Sabi niya ang kanyang pangalan ay Ricardo Torres at may dala siyang bagay na sa iyo. Ang lalaking pumasok ay nasa 60s, maayos ang damit na may uri na mengat na asal na nagmumungkahi ng background sa law enforcement. Sa kanyang mga kamay ay isang pamilyar na asul na velvet boots. G&G Santos, ako ang bumili ng relo ng iyong asawa mula sa pawn shop. Tinitigan ko siya, nalilito. Ano mo ako natagpuan? Gumiti si Ricardo at inilagay ang boots sa desk ni Thomas. Dahil kumuha sa akin si Francisco Santos 20 taon na ang nakalipas upang protektahan ang relong ito kung may mangyari sa kanya. Hindi ko naunawaan. Ako ay retired Federal Marshal, G&G Santos. Kinontrata ako ng iyong asawa upang subaybayan ang ilang sitwasyon. Nang lumitaw ang relo sa Golden Pound, agad akong na-notify. Si Thomas ay mabilis na nag-take ng notes. Ikaw ay surveillance kay Miko Santos? Bukod sa iba pa, si Francisco ay masikop sa kanyang mga paghahanda. Binuksan ni Ricardo ang velvet boots, ibinunyag ang Rolex ni Francisco. Ngunit may isa pang bagay na kailangan mo malaman tungkol sa relong ito. Binabaliktad niya ito at pinindot ang isang bagay sa likod. Binuksan ang pangalawang nakatagong kompartimento, mas maliit kaysa sa una. Sa loob ay isang micro SD card. Na-record lahat ni Francisco, G&G Santos. Bawat usapan ni Miko tungkol sa pagmamanipula sa iyo, bawat pagkikita sa mga abogado tungkol sa pagpahayag sa iyo na incompetent, bawat talakayan tungkol sa kung ano ang gagawin sa iyong mga asset pagkatapos mong mawala. Medyo umikot ang silid. Na-record ni Francisco si Miko sa loob ng 18 buwan. Audio, video, financial records, lahat na kailangan upang tiyakin na hindi kailanman matagumpay na hamunin ni Miko ang iyong mental competency o ang iyong karapatan sa inheritance ni Francisco. Isinaksak ni Ricardo ang SD card sa computer ni Thomas. Napuno ang screen ng folder pagkatapos ng folder ng ebidensya.
Mga audio recording, video files, financial documents, kahit mga larawan ng pagkikita ni Miko sa mga abogado at sugarol. Minahal ka ng iyong asawa ng sapat upang gumugol ng huling 2 taon ng kanyang buhay sa pagbuo ng unbreakable legal defense laban sa kanyang sariling anak. Inisip ko ang huling mga buwan ni Francisco. Kung gaano siya stressed. Kung ilang work meeting sa gabi. Hindi siya nagtatago mula sa akin. Pinoprotektahan niya ako. May isa pang bagay, tahimik na sabi ni Ricardo. Iniwan ni Francisco ang particular na instruction tungkol sa kung ano ang gagawin kung sinubukan ni Miko na ipahayag kang incompetent. Hinugot niya ang isang sealed envelope na may markang Final Instructions, Dorothy's Protection Plan. Sa loob ay isang dokumento na nagpahinto sa aking hininga. Sa kaganapan na si Michelle Santos ay sumubok ng legal action laban sa mental competency ni Dorothy Santos, ang sumusunod na mga asset ay agad na ililipat sa Manila Children's Hospital sa pangalan ni Michelle Santos. Lahat ng ari-arian na pag-aari ng Santos Investments LLC. Lahat ng utang sa pagsusugal at natitirang loans. Lahat ng legal fees at court costs na kaugnay sa elder abuse charges. Si Michelle Santos ay personal na mananagot sa lahat ng utang at legal na kahihinatnan habang walang makukuha mula sa anumang inheritance o asset transfer. Inayos ni Francisco na manahin ni Miko ang kanyang sariling pagkawasak. Ang iyong asawa ay isang brilyante na tao, admire na sabi ni Thomas. Ginawa niyang legal trap ang kasakiman ni Miko. Alam ni Francisco na hindi titigil si Miko sa pagsisikap na makuha ang pera, ipinaliwanag ni Ricardo. Kaya tiyak na ginawa niya na ang anumang pagtatangka na magnakaw sa iyo ay magresulta sa pagkawala ni Miko ng lahat ng mayroon na siya. Kinuha ko ang relo ni Francisco, nararamdaman ang pamilyar na bigat sa aking mga kamay. Sa loob ng 43 taon, inisip ko na ako ay kasal sa isang simpleng accountant na nag-alala tungkol sa pera at nag-ipon ng bawat sentimo. Sa halip, ako ay kasal sa isang master strategist na gumugol ng 2 taon sa pag-orchestrate ng pinaka-elaborate na protection plan sa kasaysayan ng legal. GNG Santos, mahinahon na sabi ni Ricardo. Hiningi ng iyong asawa sa akin na ibigay sa iyo ang huling mensahe kung dumating ang araw na ito. Ibinigay niya sa akin ang isa pang envelope. Ito ay unsealed. Sa loob sa sulat kamay ni Francisco, Dorothea, palagi kang mas malakas kaysa sa alam mo. Tiyak ko lamang na magkakaroon ka ng mga tool upang patunayan ito. Love always, Francisco. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa lobby ng Manila Children's Hospital. Pinapanood ang mga manggagawa na nag-i-install ng brass plaque na nagbabasa ng Francisco Santos Memorial Wing. Ang funded ni Francisco ni Dorothea Santos ay higit sa sapat upang masecure ang aking kinabukasan at punduhan ang pagpapalawak ng ospital na palaging pinapangarap niya. Ang huling irony ay ang pagtatangka ni Miko na magnakaw sa akin ay direktang nagresulta sa pinakamalaking charitable donation sa kasaysayan ng ospital. Nagbuzz ang aking phone na may text mula kay Thomas Chen. Ang sentencing hearing ni Miko ay sa susunod na linggo. Inirekomenda nila ang 2 taon federal prison plus full restitution. Si Alicia ay kumuha ng plea deal para sa 18 buwan. Gusto mo pa bang dumalo? Nag-type ako pabalik, hindi, may mas mabuting bagay akong gagawin. At mayroon ako. Sa 73, sa wakas ay nabubuhay ako ng buhay na pinrotektahan ni Francisco para sa akin. Bumili ako ng maliit na bahay malapit sa Loa, sumali sa 3 book club, at nagsimulang mag-volunteer sa ospital 2 beses sa isang linggo. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa gusto ko, hindi sa inaasahan ng aking pamilya. Tumunog ang aking doorbell habang naghahanda ako ng hapunan. Sa pamamagitan ng pifol, nakita ko ang isang batang babae na may mga mata ni Miko at nervous na ngiti. Lola Dorothea, ako si Melissa, anak ni Miko. Hindi ko siya nakita mula pa sa libing ni Francisco. Nang siya ay nagtatapos ng college at nagsisimula ng kanyang unang trabaho, tiyak na pinutol ako ni Alicia mula sa mga apo kasama ang lahat. Binuksan ko ang pinto. Melissa, ano ang sorpresa? Alam ko dapat ay tumawag muna ako. Siya ay nabipilipit ng kanyang mga kamay ng kinakabahan. Narinig ko tungkol kina Papa at Alicia tungkol sa ginawa nila sa iyo. Gusto kong humingi ng paumanhin. Wala kang dapat ikahiya. Mayroon ako, gayunpaman. Alam ko may mali. Si Papa ay patuloy na nagtatanong ng kakaibang tanong tungkol sa pinansyal ni Lolo Francisco at si Alicia ay palaging gumagawa ng mga komento tungkol sa iyong memorya. Dapat ay may sinabi ako. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking apo, nakikita ang katapatan ni Francisco roon kasama ang mga tampok ni Miko. Pumasok ka, mahal. Mag-usap tayo.
Sa hapunan, ikinuwento sa akin ni Melissa ang tungkol sa kanyang bagong trabaho sa pagtuturo sa elementarya, ang kanyang engagement sa isang batang doktor, at ang kanyang guilt tungkol sa mga krimen ng kanyang ama. Patuloy kong inisip na dapat kong dalawin siya sa kulungan, sabi niya. Ngunit galit na galit ako sa ginawa niya sa iyo. Normal ang galit, ngunit si Miko ay ama mo pa rin. Paano mo siya hindi kinapuputan? Inisip ko ang liham ni Francisco tungkol sa choice na ibinigay niya sa akin sa pagitan ng kapatawaran at justisya. Dahil ang puot ay nangangahulugan na may kapangyarihan pa rin siya sa akin. Pinili ko ang kapayapaan sa halip. Napuno ng luha ang mga mata ni Melissa. Namiss kita ng sobra. Sinabi sa lahat ni Alicia na ikaw ay nalilito na hindi mo na gusto kaming makita. Hindi ako tumigil sa pagnanais na makita ka at hindi ko kailanman gagawin. Habang tinutulungan ako ni Melissa na maglinis ng mga plato, siya ay huminto sa larawan ni Francisco sa manto. Palagi kong inisip kung bakit shoot ni Lolo Francisco ang relong iyan araw-araw. Dapat ay talagang minahal niya ito. Ngumiti ako, inisip ang dalawang nakatagong kompartimento, ang offshore account, ang elaborate na protection plan na nagligtas ng aking buhay. Minahal niya ang pinoprotektahan nito. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ni Melissa na may pangako na bumisita tuwing linggo, naupo ako sa aking back porch na pinapanood ang sunset sa ibabaw ng Manila Bay. Ang relo ni Francisco ay nasa aking pulso, perpektong panahon. Wala na siya ng 8 buwan, ngunit tila pinoprotektahan pa rin niya ako. Ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig ay hindi tungkol sa passion o romance. Ito ay tungkol sa protection. Tungkol sa isang taong nagmamahal sa iyo ng sapat upang labanan ang mga laban na hindi mo alam na iyong kinakaharap. Gumugol si Francisco ng 2 taon sa paghahanda para sa isang digmaan na hindi ko nakita na darating. Tiyakin na ang kanyang kamatayan ay hindi mag-iwan sa akin na walang depensa laban sa kasakiman ng kanyang sariling anak. Ang ilang tao ay gumugol ng buong buhay sa paghahanap ng ganitong uri ng pag-ibig. Swerte ako na may shoot ito sa aking pulso sa loob ng 43 taon. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malaya kang magbahagi ng iyong kwento sa comments. Mahalaga ang iyong boses. Kinuha ko ang relo ni Francisco, nararamdaman ang pamilyar na bigat sa aking mga kamay. Sa loob ng 43 taon, inisip ko na ako ay kasal sa isang simpleng accountant na nag-alala tungkol sa pera at nag-ipon ng bawat sentimo. Sa halip, ako ay kasal sa isang master strategist na gumugol ng 2 taon sa pag-orchestrate ng pinaka-elaborate na protection plan sa kasaysayan ng legal. GNG Santos, mahinahon na sabi ni Ricardo. Hiningi ng iyong asawa sa akin na ibigay sa iyo ang huling mensahe kung dumating ang araw na ito. Ibinigay niya sa akin ang isa pang envelope. Ito ay unsealed. Sa loob sa sulat kamay ni Francisco, Dorothea, palagi kang mas malakas kaysa sa alam mo. Tiyak ko lamang na magkakaroon ka ng mga tool upang patunayan ito. Love always, Francisco. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa lobby ng Manila Children's Hospital, pinapanood ang mga manggagawa na nag-i-install ng brass plaque na nagbabasa ng Francisco Santos Memorial Wing. Ang funded ni Francisco ni Dorothea Santos ay higit sa sapat upang masecure ang aking kinabukasan at punduhan ang pagpapalawak ng ospital na palaging pinapangarap niya. Ang huling irony ay ang pagtatangka ni Miko na magnakaw sa akin ay direktang nagresulta sa pinakamalaking charitable donation sa kasaysayan ng ospital. Nagbuzz ang aking phone na may text mula kay Thomas Chen. Ang sentencing hearing ni Miko ay sa susunod na linggo. Inirekomenda nila ang 2 taon federal prison plus full restitution. Si Alicia ay kumuha ng plea deal para sa 18 buwan. Gusto mo pa bang dumalo? Nag-type ako pabalik, hindi, may mas mabuting bagay akong gagawin. At mayroon ako. Sa 73, sa wakas ay nabubuhay ako ng buhay na pinrotektahan ni Francisco para sa akin. Bumili ako ng maliit na bahay malapit sa Loa, sumali sa 3 book club, at nagsimulang mag-volunteer sa ospital 2 beses sa isang linggo. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa gusto ko, hindi sa inaasahan ng aking pamilya. Tumunog ang aking doorbell habang naghahanda ako ng hapunan. Sa pamamagitan ng pifol, nakita ko ang isang batang babae na may mga mata ni Miko at nervous na ngiti. Lola Dorothea, ako si Melissa, anak ni Miko. Hindi ko siya nakita mula pa sa libing ni Francisco. Nang siya ay nagtatapos ng college at nagsisimula ng kanyang unang trabaho, tiyak na pinutol ako ni Alicia mula sa mga apo kasama ang lahat. Binuksan ko ang pinto. Melissa, ano ang sorpresa? Alam ko dapat ay tumawag muna ako. Siya ay nabipilipit ng kanyang mga kamay ng kinakabahan. Narinig ko tungkol kina Papa at Alicia tungkol sa ginawa nila sa iyo. Gusto kong humingi ng paumanhin. Wala kang dapat ikahiya. Mayroon ako, gayunpaman.
Alam ko may mali. Si Papa ay patuloy na nagtatanong ng kakaibang tanong tungkol sa pinansyal ni Lolo Francisco at si Alicia ay palaging gumagawa ng mga komento tungkol sa iyong memorya. Dapat ay may sinabi ako. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking apo, nakikita ang katapatan ni Francisco roon kasama ang mga tampok ni Miko. Pumasok ka, mahal. Mag-usap tayo. Sa hapunan, ikinuwento sa akin ni Melissa ang tungkol sa kanyang bagong trabaho sa pagtuturo sa elementarya, ang kanyang engagement sa isang batang doktor, at ang kanyang guilt tungkol sa mga krimen ng kanyang ama. Patuloy kong inisip na dapat kong dalawin siya sa kulungan, sabi niya. Ngunit galit na galit ako sa ginawa niya sa iyo. Normal ang galit, ngunit si Miko ay ama mo pa rin. Paano mo siya hindi kinapuputan? Inisip ko ang liham ni Francisco, tungkol sa choice na ibinigay niya sa akin sa pagitan ng kapatawaran at justisya. Dahil ang puot ay nangangahulugan na may kapangyarihan pa rin siya sa akin. Pinili ko ang kapayapaan sa halip. Napuno ng luha ang mga mata ni Melissa. Namiss kita ng sobra. Sinabi sa lahat ni Alicia na ikaw ay nalilito na hindi mo na gusto kaming makita. Hindi ako tumigil sa pagnanais na makita ka at hindi ko kailanman gagawin. Habang tinutulungan ako ni Melissa na maglinis ng mga plato, siya ay huminto sa larawan ni Francisco sa manto. Palagi kong inisip kung bakit shoot ni Lolo Francisco ang relong iyan araw-araw. Dapat ay talagang minahal niya ito. Ngumiti ako, inisip ang dalawang nakatagong kompartimento, ang offshore account, ang elaborate na protection plan na nagligtas ng aking buhay. Minahal niya ang pinoprotektahan nito. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ni Melissa na may pangako na bumisita tuwing linggo, naupo ako sa aking back porch na pinapanood ang sunset sa ibabaw ng Manila Bay. Ang relo ni Francisco ay nasa aking pulso, perpektong panahon. Wala na siya ng 8 buwan, ngunit tila pinoprotektahan pa rin niya ako. Ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig ay hindi tungkol sa passion o romance. Ito ay tungkol sa protection. Tungkol sa isang taong nagmamahal sa iyo ng sapat upang labanan ang mga laban na hindi mo alam na iyong kinakaharap. Gumugol si Francisco ng 2 taon sa paghahanda para sa isang digmaan na hindi ko nakita na darating. Tiyakin na ang kanyang kamatayan ay hindi mag-iwan sa akin na walang depensa laban sa kasakiman ng kanyang sariling anak. Ang ilang tao ay gumugol ng buong buhay sa paghahanap ng ganitong uri ng pag-ibig. Swerte ako na may shoot ito sa aking puso sa loob ng 43 taon. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malaya kang magbahagi ng iyong kwento sa comments. Mahalaga ang iyong boses.